Congressman Kiko Barsaga na di umano'y si BBM ang nagpasunog sa DPWH na ano ba na building. Grabe din pala itong si Kiko. I don't know kung saan galing itong mga impormasyon ni Kiko Barsaga para daw mawala yung mga dokumento, yung mga ebidensya na magdidiin sa mga kongresista, lalo na kay Martin Romualdez. At isinali pa ni Congressman Kiko Barsaga si Sandro Marcos, mga kabibig. Kasi nashock ako sa kanyang tawag itong revelasyon na si BBM daw ang nagpasunog. Di umano'y pinasunog niya. Uy, grabe naman yun. Set the fire. BBM set the... Parang kinakabahan ako sa iyo, Kiko Barsaga, sa mga sinasabi mo dong. Baka maganda si BBM sa iyo. Baka sabihin ni BBM na gawa-gawa ka na lang issue. Congressman Barzaga's speech on DPWH arson incident. Watch this video kasi parang only in the Philippines daw itong mangyayari. Tapos shocking revelation ni Kiko Barzaga. Tapos sa kasagsagan ng flood control project, ICI investigation, inasunog ang DPWH building. Ba't ka nagaganon? Ianchika nila, ano daw, ang sabi naman ni Bryce Hernandez na nasunog na DPWH sa Quezon office sangkot sa 1% kickback. O lalong ang mga tao mapaisip talaga na sangkot pala yung bill na DPWH sa mga empleyado doon. Hindi naman sa lahat, di ba? 1% kickback. Sino? My fellow citizens, President Marcos has set Quezon City's DPWH office on fire. Evidence would lead to the imprisonment of Congressman Martin Romualdez, Sandro Marcos, Roman Romulo, Arjo Ataide, and JJ Suarez has been destroyed, and with it, the hope of the Filipino people in being given justice for all that was stolen from them. This action was not a mere accident, but a deliberate plan of Marcos and Romualdez to spare themselves from the anger of the people. The problem is, this action has only caused the Filipino people to become more angry. We are on the brink of civil war and economic collapse, and the burning building of DPWH may become the catalyst towards a violent revolution for justice. We hope it won't reach that point. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. I believe sinunog talaga to hide something fishy. Ito yung mga komento na ating mga safe na, wala na ebidensya, only in the Philippines. So stressful ng Pilipinas ngayon, lalo ng Marcos administration. Kaya nga kabibig, sa ulat kung ano daw ang rason kung bakit nasunog, ayon kay Secretary Vince Dizon, nung una sinabi ang computer sumabog. Ang mga IT expert nagpadala ng mga explanation, nagsalita, bakit sumabog? Grabe naman. Kaya change script, nabago ang script. Short circuit pala sa kuryente at hindi sumabog na computer ang sanhi ng sunog sa DPWH. Nakakawindang naman yan. Nag-change kasi akala nila mautuin nila ang mga tao na nasusunog ang computer. Posible din. Pero ang mga IT expert, yung mga may kaalam sa computer, nag-react, nag-post ng mga iba't ibang opinion hinggil dito. Kaya binago ang script. Instead of sumabog ang computer, short circuit na. Nilinaw na ni Public Works Secretary Vince Dizon na electrical short circuit sa kisame. At hindi ang naunang pahayag ng ahensya na isang computer na sumabog. Ang sanhi ng sunog sa gusali ng Bureau of Research and Standards. Ito ang naging pahayag ni Dizon sa isang araw matapos masunog ang naturang gusali ng DPWH noong Miyerkules ng hapon, October 22. Naging usap-usapan sa mga manggagawang eksperto mula sa IT, BPO sector ang kaduda-dudang dahilan ng DPWH na sumabog ang isang computer ng ahensya kaya't nagdulot ito ng sunog. Yung nag-react ang mga tao na, ano bang kabalbalan yan? Ano bang klaseng rason yan? Sumabog ang computer? Ganun na ba katanga at paniniwala yun sa mga tao? Ganun na ba kabobo ang mga tao sa paningin nyo na agad-agad maniniwala sa mga sinasabi mo? Anong nangyari sa Pilipinas? Kaya, after that issue na humabog ang computer, ang ginawa nila ay, short circuit. Nagpalabas ng statement ang tawag dito, DPWH, mga kabibig,
Buti na lang walang mga employees ang tawag dito, were harmed during the incident, mga kabibig. Sabi naman ni Rive Arivalo, itong sabi ni Rive Arivalo, my software engineer spirit could not contain its reaction to this news. Ginagawa talaga tayong bobo ng gobyerno. Be angry, Filipinas. Be very angry. We just embarrassed ourselves on the international stage. This is an insult to the entire Philippines computer and IT industry. We are being made to also look like bobos, as if we don't understand our own technology, as if computer can just explode out nowhere. Sabi nito, let that sink in. Computer unit exploded. A computer exploded at 12:30 p.m. working day inside a government office full of engineers. Ang dami ng engineers. Nag-lunch break ba sila? Lahat, pati ang sprinkler system? Ay, oo nga, no. Sabi niya, do you know how rare this explosion is? A simple search would yield that exploding computers are very unlikely. Pero binago naman ng DPWH na ang rason na ngayon are caused by electrical short circuit in the ceiling of the record section ng DPWH third floor. Yan, mga kabibig. Pero itong nakagulat ang pasabog ni Bryce Hernandez. Sabi ni Bryce Hernandez, 1% ng mga kickback daw sa opisinang iyon ay nandoon kabibig. Former Department of Public Works and Highways Assistant District Assistant Engineer Bryce Hernandez has alleged that 1% kickback was being collected by the DPWH office in Quezon City, the same facility that was recently hit by a fire on Wednesday, October 22. According to the People's Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr., Hernandez testified that the alleged 1% share came from questionable public works project handled by the DPWH office. Sabi dito, with due respect to that office, appear testimony of witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of that DPWH. This voucher is 1%. Pero malaki na rin yun, mga kabibig. Di ba? 1%. Oh. Meanwhile, sabi ni Pangilinan, if totoo yun, documents that could have served as evidence might have already been destroyed in the blaze. Posible, mga kabibig, nawawala yun. Malaki na yung 1%, ha? Huwag natin ismolin yung 1%, mga kabibig. Di ba? So, yun na nga, mga kabibig. Parang ang mga tao ngayon, parang nadududa na. Oo, nasunog talaga. Ano ba? In the middle of the office time, gano'n na ba kalala ang gobyerno ngayon? Tapos ang dahilan, sumabog ang computer. Yung dahilan na yon ay hindi sinang-ayunan ng mga IT expert, binago, short circuit na. So napaghalataan talaga, kabibig, na merong something fishy-fishy doon. At lalo na nagsalita si Bryce na merong 1% kickback yung office na yon. Di mas lalo ang mga tao sabihin talaga, ay, baka sinunog. Baka, talaga, yung mga document doon ay posibleng kukunin na o di kaya gagamitin na para ebidensya, para malinis ang pangalan ng opisina, ay kailangan na ng way na idispitsahin ang mga document. Yun ang mga sinasabi ng mga netizen, kabibig. Alam mo naman natin mga netizen, very wild imagination. Pero ako nagpapasalamat ako na nobody were harmed during the incident kasi kawawa din yung mga empleyado doon, yung mga inosenteng empleyado na posibleng madamay.